silbi ng train kung ang sweldo'y walang gain? Manang pangako, korupsyon ay hihinto. Ang droga at ang endo, wala namang nagkatotoo. Ang gusto ng Pangulo at mayorya ng Kongreso, baguhin ang gobyerno, federalismo na tayo. Ano ba ang dahilan ng gulo at kahirapan? Forma ba ng pamahalaan o namumunong kawatan? Oh, nagbabago. Monday po. Sorry po, talagang may jet lag pa, no? Ngayon po ay Wednesday, March 13, 2024. At medyo mainit, sobrang init po ng panahon. Kailangan din po natin ng konting pag-iingat. At ayon sa Pag-asa at sa Department of Health, ay yung pagsapit ng 10 a.m. hanggang hapon na po, hanggang alas 3:30 ng hapon, wag na ho tayo magbabad sa init, ano? Ilang ano ba tayo? Sabado, Linggo wala tayo tsaka Monday. Nagiliw tayo dun sa sa isang karatig probinsya natin dito sa Occidental Mindoro. At nagpapasalamat tayo sa mga nag-sponsor ng pagpunta natin doon. Nakarating tayo muli. Kailan pa ba tayo huling nakarating dyan? 2007 huling dating ko dyan. Pero ngayon, malaki po yung improvement ng mga bayan dyan sa bayan ng Occidental Mindoro. Sayang at yung punta natin ng Sablayan, hindi natin na-meet si Mr. Teo Crisanto, tsaka si Mayor Bong Marquez. Napakaganda, napakaunlad. Ito palang Sablayan na ito, isa sa pinakamalaking munisipyo sa Pilipinas. Number 1 nga, ang pinakamalaki ito. Parang may tatlong munisipyo sa kanyang bayan. Itong bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro. At pag napansin niyo po yung yung taniman ng palay, mais, sibuyas, bawang, luya, at kahit yung pangisdaan nila, yung karagatan, napakayaman po. Kasi ang diskarte po ng mga tao, halimbawa, dati naman talaga, may wala pa yung mga El Nino na yan, na nagaganap sa daigdig, sa Pilipinas partikular. May gano'n ng klima na nararanasan dyan sa Occidental Mindoro. Pero, yung pananim nilang sa agrikultura ay nakabatay kung yung sa klima. Halimbawa, pag alam nilang sasapit itong mga summer ng season, ay tinatanim nila sibuyas or mais o bawang na hindi gasinong nangangailangan ng tubig. At pag sasapit naman yung time ng mga tag-ulan, di palay. At napakalaking lugar ang taniman. Sabi nga natin, kayang mabuhay ng nitong isang probinsyang ito ng Occidental Mindoro sa sapin pa lamang ng bigas at ng mga isda na pabor do sa klima, kahit sa pag-aalaga nitong mga baboy, baka, kambing. Ang problema nga lang po, siyempre hindi mawawala yung kagaya isang mayor na naging problema ng Occidental Mindoro rin. Itong ASF at tayo nadamay itong Oriental Mindoro. At hanggang ngayon ay isang malaking problema itong naganap sa Mimaropa. Itong sakit na binabanggit nga po natin, mukhang itong African Swine Fever na
ako nagpabagsak sa ekonomiya nitong mga nag-aalaga ng baboy, ay matatagalan pa. At may binabanggit ang Department of Agriculture na ang turok o ang vaccine dito sa ASF ay darating na or may try na ng ilang mga mag-aalaga ng baboy this coming 2024, last month ng 2024. Ibig sabihin December na, almost 2025 na rin yan. Ang hiling sana ng ilang mga kaibigan natin at mga kasamahan natin sa pag-aalaga nag-aalaga ng baboy ay mapadali pa para kasi pansinin natin wala pa namang ASF sa atin or meron na sa part ng ng Bulacan o Nueva Ecija naka-focus na doon sa ang gobyerno sa pag-angkat nitong mga karne actually tingnan niyo po yung Department of Agriculture, yung DA, pag-angkat ng bigas, pag-angkat ng sibuyas, pag-angkat, at ito nga, yung pag-angkat na itong mga karning baboy, ang huli nga po natin na yung pag-angkat ng isda sa mga kalapit bansa ng Pilipinas. Problema, nagtatanong din naman tayo na wala pang hindi pa singkad itong ASF na ito sa bansa, may mga programa at plano na ang DA para mag-angkat ng mga karning baboy na ito. Dahil nagkaedsa, bumagsak ang diktadura, lahat ay sama-sama. At maganda rin itong doon sa mga kaibigan natin na nakikinig. Yung itong part ng dati kasi ang daan papuntang Occidental Mindoro ay dito lang sa part ng Bulalakaw, dito sa Pasouth. At pag lampas mo ng Bulalakaw, Oriental pa ho yan, pagbaba mo dyan, magsaysay na yan, Occidental Mindoro na yan. At medyo kung taga-Kalaban ka, medyo malayo-layo yung transportation, abutin ng oras-oras. Ilang oras? Baka bago ka makarating ng Magsaysay, at kung galing ka dito sa Calapan or sa pier ng Calapan, abutin ka ng 4 hours or 5 hours. Pero dito, may bago ng daan na naman, uli, na dito naman lagusan po dito ang magsisimula sa Puerto Galera, labas ka po ng Abra de Ilog. Tuloy-tuloy po yung yung construction ng mga kalsada. Kaya sabi nga natin maganda pa rin yung yung tie-up na nagtutulungan, yung mga makarat. At syempre, honor natin 'yan doon sa mga nag-isip ng proyekto. Kanina bang administrasyon, pinagpapatuloy, kahit na nabago yung administrasyon, nabago yung si congressman na nakaupo doon sa posisyon ipinagpapatuloy. Yun po ang sinasabi natin na kung ang proyekto ay kapakinabangan ng mamamayan, sana naman kahit matapos ito yung yung term ng isang politiko ay ipagpatuloy ng mga susunod pang mga lingkod bayan na posisyon doon sa naturang proyekto. At yan, salamat po. Nagkatotoo itong kasi ang alam ko dati nung ang congressman dito noong time na binuksan itong Puerto Galera to Abra de Ilog road ay ang congressman dito ay si Congressman Doy Lechon. At hindi ko alam kung sino dito sa part ng Occidental Mindoro. At pagkatapos si Congressman Doy ay ito nga si Congressman Arnan Panaligan ay pinagpapatuloy yung nasabing napakagandang proyekto at pabor na pabor sa turismo na magpapaunlad sa dalawang bayan, sa dalawang probinsya ng Oriental Mindoro, ang Occidental at ang Oriental Mindoro. Anong silbi ng train kung ang sweldo'y walang gain? Manang pangako, korupsyon ay hihinto, ang droga at ang endo. Medyo medyo manat, may ubo.
Pasensya na po kayo ha, at medyo hindi na mawala ring ubong ari. Ang gusto Si Sir Ed, alam ko parang hindi rin nakapag-program at ng almost 2 days, 2 days nang walang program dahil nga rin doon sa ubo. Ano kaya tayo yung yung paalala ng Mabuhay Mindoro, lagi-lagi ng na itong nangyayaring global warming, itong climate change na nagaganap sa daigdig ay ang bunga ho nito ay iba't ibang klaseng sakit, ano? Kaya yung pag-aalaga sa kalusugan, yung yung mga herbal medicine na sabi nga ni Sir Ed ay kung hindi ako naniwala sa herbal medicine at umasa ako sa ospital, baka itong aking sakit ay lalala. Pero ngayon, kita mo naman, normal na uli ang katawan. At ang mga minor na mga karamdaman lang ang nararanasan niya ngayon. Kaya minsan-minsan medyo kailangan mo rin magtanong dun sa mga nagtitake ng herbal medicine, yung benefits nitong herbal medicine. Good morning po. Good morning kay Maria Siren Asedera Clerigo. Ang dating naging appointed SK ata ito ng Barangay Lumang Bayan. At syempre sa mga sangguniang barangay ng bayan ng Lumang Bayan na napakagandang umuwi din sa kahit abuti ng ating gabi. Ay kita mo naman yung liwanag ng mga kalye-kalye dyan sa Barangay Lumang Bayan, Calapan City. At thanks tayo kay sa mga barangay opisyal, sa kapitan, sa konsehal, at syempre sa mga barangay tanod at BHWBNS na sila yung lagi-laging punong abala. Alam mo maganda rin yung yung ginawa nitong si Consel J. Montero. Sa mandato na rin siyempre ni Kapitana Ate Baby Weng Malyari yung parang mga sitio meetings sa bawat barangay. At nagmamaterialize kasi ang at nagiging aktibo ang mga mamamayan mo kung mayroon kang ganon na kahit ba quarterly meeting per sitio na i-relay mo at na ipaliwanag mo sa iyong mga mamamayan ang proyekto, ang project at ang mga batas na napag-usapan sa loob ng barangay. Hindi mo na kailangan pag may mga ganun kang kaisipan, sitio meeting, regarding sa ang agenda nyo ay para do sa kaayusan ng inyong mga sitio o ng inyong mga barangay, ay hindi mo na kailangan magpa-assembly meeting. Dahil nai-relay mo, nasasabi mo na minsan pag-assembly meeting, nahaliwan pa ng politika Mga lumang sasakyan, hinuhuli sa daan, biglang tumigil ang tren, nasira na naman, ulok na. Nung last Wednesday last week, sorry po nagkamali tayo nung binabanggit natin. Tandaan nyo po yung sinasabi kong yung rice buffer stock ng NFA na ibinenta ng mga opisyales ng NFA, na matataas na opisyal ng NFA sa mga private traders na nagpalugi pa daw. Nagpalugi ang NFA, ang National Food Authority, dahil ang sabi nitong mga opisyalis na ito ng NFA kaya nila sabi? Parang hindi na idinaan sa bidding at dalawang private traders yung nakakuha nitong dati ang sabi ko po nung last week ay 75,000 bags of rice. Yung pala ho ay hindi. Yung pala ho ay 150,000 bags of rice. Yun po yung rice buffer stock po kasi dapat yan ng NFA. Parang stock mo yan para sa, halimbawa, wag naman sana malay magkaroon kunwari ng kalamidad na pwedeng kuhanin yan at maibenta sa murang halaga sa mga mamamayan. Pero ang nangyari, yung 150,000 na rice buffer stock ng NFA ay binili ng 26 pesos,
ibinenta sa private traders ng 21 pesos. Federalismo na Tubulugaw ano. Ang traders. tayo at kahirapan, forma ba ng Ano po, nakakatakot ba o nakakaiyambot na nalaman, natukoy natin ngayon 2024 itong ganitong ginagawa nitong National Food Authority ng mga opisyalis dito na pwede pa lang yan ibenta sa mga private traders. Ang tanong, sino ba yung mga private traders na yan? Baka naman opisyalis din ng NFA yan. Imagine niyo po, binili mo sa magsasaka ng 26 per kilo. Tapos, ang paliwanag ng mga opisyalis ng NFA ay mabubulok na. Kaya ibinenta sa private traders ng halagang 21 pesos per kilo. Itong 150,000 bags. 150,000 bags ng rice. Na hindi na sana magkakaroon ng maraming kwento eh. Kung yan ay dinala mo na lang sa merkado or dinala mo sa kadiwa. Yung ilan ba yung kadiwa na yan? At diyan mo ibinenta. Kung sabi, lugi ka ng 5 piso per kilo, kung taong bayan naman ang bibili, pakinabang naman ng taong bayan, hindi, nangyayari po. At tanong, sabi ng NFA ay kaya ibinenta na itong 150,000 bags ng rice buffer stock ng NFA ay dahil may posibilidad ng mabulok. Ngayon, pagdating ba niyan dito sa mga private traders, paano ibebenta kung mabubulok na? Ba't bibili ng private traders yan kung mabubulok na? Baka nga po, yan na yung mga 60, 62, 58 na mga binibili natin ngayon sa mga tindahan. Nakita po ako ng isang maliit na tindahan dito sa atin sa Calapan, ano? Ang nakalagay ay presyong masa. Alam niyo ba ang presyo ng bigas? 61 pesos. Presyong masa yon. Yun po yung sinasabi natin, ano? Balik tayo dito sa nangyaring anomalya o korupsyon. At lantarang korupsyon na ginawa nitong ilang opisyalis ng NFA. kanina lang Ano yung ang sasakyan. tayo, parang tuloy ang angkat natin, tuloy ang angkat ng bigas at binabanggit ang DA na at saka itong SINAG at saka yung ilang mga organisasyon na hindi pa pwede pang hindi mag-angkat ng bigas dahil ito ay time ng mga anihan. At lumantad nga itong 150 bags of rice mula NFA na dapat sana ay maging mura ang presyo nitong binibili natin bigas sa mga merkado. Ito naman yung ginawa ng ilang mga opisyales. Yan, tanong din naman natin sa investigador at saka sa committee na nagsasayos ito na pinamumunuan ata ito ni Senator Rapi Tulfo. Sana may makulong nang hindi na pamarisan po itong mga opisyales na ito na pera po ng taong bayan yan, kabuhayan ng taong bayan yan. Pero kung sabi nga, kung pakindat-kindat din lamang, ano pong mangyayari dyan? Ang gusto mo, ang presyo ng At ang binabanggit po ng NFA ay bahagi po ng rice tarification law kung ang na ang author ay itong si Cynthia Villar. manang Ay pag daw may posibilidad na mabulok itong mga stock na bigas dito sa NFA, ay pwede na yung ibenta kahit sa mga private traders nang wala ng bidding at mayor para daw hindi masayang. Ngayon ang tanong, may laboratory ba? May mga nagtetest ba
para malaman kung malapit na bang masira itong mga produktong ito kagaya nitong bigas na ito. Ito ngayon, ang bagong iniisip, kailangan lumikha ng isang independent laboratory para magsuri sa mga bigas na ito kung ito ay mabubulok pa o hindi pa. Ayan, dagdag na naman ng ano yan. Dagdag na naman ng mga tao na paswelduhin ng taong bayan. Dahil dito sa naganap na 150,000 rice buffer stock ng NFA na nagbistulang iskandal. Sana may maparusahan sa nangyaring sa naganap na ito. At tayo dito sa Mabuhay Mindoro MIV4, syempre kakalampagin din natin lagi-lagi ang sekretary ng DA sa katauhan ni Secretary Teo Laurel Jr. Para dito. Imagine ninyo baka sabihin naman ng ilang mga lokal na mga magsasaka natin sa Mindoro. Bahagi po tayo ng usapin na yan. At yung mga bigas na binili sa inyo ng mura ng NFA dito sa atin sa lokalidad, baka ho na dyan, kasama dyan sa 150,000 bags na ibinenta nitong mga opisyalis na ito ng NFA sa mga pribadong manininda. Nalimutan ko nga pala magpasala. Thanks po sa nag-sponsor nung lakad natin, at saka syempre maraming salamat kay Attorney Usam, Attorney Raymond Al Usam, at syempre kay Senyor Roel Bitoy Landicho na nag-sponsor ng mga sasakyan. At syempre kay Arnal Coba na nag-sponsor ng pagkain. At syempre kay Sir Butch Giang na napakatikas maniobra at magpaatras ng sasakyan. At sa lakas paggawa syempre nitong ating kaibigan na kay Chef Julius Marasigan, at kay Dr. Villas, Robin Villas, at kay Kokoy. Good morning po sa inyo. Maraming salamat sa tatlong araw na kasiyahan na nakapag-ikot-ikot at nakapagkwentuhan itong mga dating mga magkakaibigan nung time na nag-aaral pa sa kolehiyo. Ngayon lang uli nangyari itong ganitong banding na maraming salamat sa nag-sponsor. Tumambay doon sa kanto. Get well soon po kay Madam Loda Pedrosa ng Barangay Subaan, Socorro. Kay Madam, pray lang po, pagaling. At alam ho natin na paano kaya yon. Dati itong hanggang ngayon ay teacher. Nagkaroon ng karamdaman, medyo malubhang karamdaman. Humihingi po at kumakatok sa inyong mga at siguro alam ko naman may mga makukuhang ito dito habang nagpapagaling. May dahil bilang teacher at principal ng ano ba ito? Matula-tula high school or elementary diyan sa Pola. Alam ko principal ito sana maayos yung ilang mga papeles para doon sa mga bills, sa mga bayarin diyan sa ospital, ano? At sabi nga ho natin, ang susi pa rin dasal para manumbalik ang lakas nitong si Madam Loda Pedrosa. Pagaling po, lakasan lang ho yan ng loob. At kay Kuya Nito, syempre, na lagi-laging nakantabay dyan sa kanyang misis. Lakas din po ng loob yan. Dasal din po. Tayo, ano ba ang dahilan ng gulo at kahirapan? Forma ba ng pamahalaan o namumunong
kawatan. Oh, nagbabago. Oh, nagbabago. Anong klaseng pagbabago? Ito ba ang gusto mo? Kinukulat ang mga tao, wag kang malilito. Lahat pinatatahimik, martial law ay ibinalik. Tayo ay hinati-hati, tinatakot, ginagalit. Ang totoo ay sinusuk. Sayang nga yung Pinamali. sinasabi ko nga kanina. Hindi ko lang po alam yung yung detalye nitong ano ba yan? Yung Blue Guard. Yung sinasabi ko nga po kanina yung tie-up nung Calapan City at saka nitong Sablayan, bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro. Ang binabagit ni Attorney Usa, matagal panahon pa ni Congressman Arnan Panaligan. Itong Blue Guard, ano ba ito? Parang isang org foundation na aided by foreign and aid ba galing. Alam nyo, napakaganda ng proyekto. At sana may pagpatuloy nitong hindi ko lang po na yung detalye dito kay Attorney Usam, yung dating city administrator ng Calapan, regarding dito sa Blue Guard na ito. Alam niyo po, ang ganda ng paliwanag niya na may pakinabang. At sabi nga niya, ay sana maipagpatuloy ng Calapan City yung tie-up nila ng Sablayan. Kasi yung Sablayan, dahil do sa Blue Guard, may mga proyekto na papasok sa kanilang bayan na kailangan din ng ating Luzon. Ewan ko, hindi ko alam kung sino hahawak ngayon dito. Ay, baka itong sana may bigay ito kay kay mapanghawakan ito ni Sir Robin Villas. Hindi ko lang po alam, pero next week siguro matalakay natin itong Blue Guard na ito. Maganda po maganda yung programa. At ang binabanggit nga niya, time pa ito ni Congressman Arnan Panaligan, kahit ako ngayon ko lang napakinggan yun na ngayon pinagpapatuloy, dati nung siyang si Atty. Usam ang city administrator ay pinagpapatuloy at sa pakikipagtulungan itong si head ng fisheries, alam ko itong si Bulok pa ang patak. si Sir Robin Sir Robin Villas. Basta po next week talakayin natin itong Blue Guard, itong sinasabing Blue Guard na ito. Nasilip ko sa dyaryo ang ating teritoryo, binigay na sa Chino. Ang sabi ng palasyo, utang ng loob ito. Ang medyo mainit-init pa rin ho ngayon, alam nyo, yung balita regarding dito ho kay kay Senior Kibuloy. Senior Kibuloy. Yun, kumusta na po? Parang ano ba yung mainit-init na usapin regarding dito? Last March 5 nga ba? Last week parang nag-file itong yung subway na para dumalo sa hearing itong si Apollo Kibuloy sa Senate noong March 5 ay hindi dumalo. At ang nangyari ay isinight for contempt nitong chairman ng komite sa regarding dito sa Senate Committee on Women's, Children, Family Relations and Gender Equality. Itong si na pinanghahawakan nitong si Senator Risa Ontiveros ay dahil sa hindi pagsipot ng March 5 sa patawag na hearing ay isinight for contempt itong si Apollo Kibuloy. Pero nung mga oras din yun, nung time din na yun, nung isinight for contempt, itong si Kibuloy ay agad umapila
parang tumutol itong si Mr. Senador Robin Hood Klaseng dahil daw sa kaya siya umapila at sa komite ay kailangan ng walong perma ng mga senador para daw hindi matuloy itong kasi pag isinite for contempt ay sa susunod po yan ay pwede nang i-contempt cite in contempt sa Senate, pwede nang ganun, or maglabas na rin ng warrant of arrest ba ang sunod doon? Kasi hindi pa naman ay paliwanag pero may kakayahan yung Senate para doon. At hindi natin alam yung medyo yung batas pero alam ko ganun. At kailangan after nung 5 nung against itong si Mr. Senate Robin Hood Padilla online at kaelsa. na pagtutol dito sa cite for contempt nitong kanyang kaibigang si Kibuloy, Pagkakaisa. kailangan ding ipaliwanag niya ito kung bakit kailangan niyang tumutol na cite for contempt itong kaibigan niyang si Apollo Kibuloy. At ang nangyari, kailangan niya ng 8 perma sa Senate, mga kasama niya sa Senate or dito sa komite na hinahawakan nga ni Risa Ontiveros, itong Senate Committee on Women's, Children, Family Relations, and Gender Equality ay kailangan ng perma. At ang napaperma niya ay itong sina Senador. Babanggitin ko po para sa kalaman ng lahat at ito naman ay balita kahit sa social media. Ang pumerma po ay sa katauhan nitong si Cynthia Villar. Siyempre si Robin Hood Padilla, 5 po yung pumerma. At itong si Amy Marcos, Bongo at JB Ejercito. Ngayon po parang yung sa pagperma ay umatras itong si JB Ejercito dahil ang binamagat niya ay nabasa daw niya na yung pala yung pinapermahan nitong si Senator Robin Hood Padilla. Natatakot tayo dito sa paliwanag ni Senadora Cynthia Villar na author din itong rice tarification law. Huli sa daan. Parang ang binabanggit niya ay kaya siya pumerma Nasira. ay dahil Bulok na nga. kaibigan daw niya itong si Kibuloy. At mabait daw naman. At hindi daw naman gagawin nitong si Kibuloy ang akusasyon. Yan po ang sabi ni Cynthia Villar. Binigay na sa chino. Kung ganun din lang po ang pagtingin lagi, Ng lo. kayo ay naglilingkod sa bayan hindi kayo naglilingkod lang sa iilan. Para sa ating pag-asenso. Nakakatakot po itong mga ganitong namumuno sa ating bansa. Kung kaya ka lang parang ang pinaglilingkuran mo lang talaga hindi mo magtaong bayan. Imagine mo kaya ka pumirma ang paliwanag mo ang iyong rason ay dahil kaibigan mo at mabait naman. Lang kakaibiganin ka niyan mabait. Anong hindi babait yan? Pare-paras naman kayo ng nakatayo ang pang-ekonomiya. Lahat pare-paras kayo mayayaman. Syempre magbabaitan kayo. Paano naman po yung mga biktima na yung akusasyon dito kay Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, sabi nga nitong dating former Senator Laila de Lima ang mga mambabatas ay hindi dapat pinapairal ang pagkakaibigan nila kay Kingdom of Jesus Christ founder Kibuloy para hadlangan ang hakbang upang ipa-aresto ng Senate Committee on Women's, Children, Family Relations and Gender Equality dahil sa patong-patong na paratang sa kanya. Ano ba yung mga paratang na yan? Ano ba yung mga kaso
Imagine niyo may mga ganong halimbawa sa katauhan ni Senator Cynthia Villar. Dahil kaibigan? Dahil mabait daw? Dahil family friend? Kahit sa Amy Marcos, parang family friend. Bongo, family friend. Robin Hood Padilla, family friend. Ito mga nabanggit kong senador na ito, hindi ito naglilingkod ng sa mamamayan. Naglilingkod po talaga ito sa ilan. Sinusupil ang Imagine niyo po, itong mga sabi nga ni Senator Laila de Lima, Senator is a public office. Senate is a public office, not a personal entitlement. It is a public trust, not a private investors. Ang mga kaso po kasi ipinaparatang dito kay Kibuloy ay rape, abuse of minors, white slavery, ano pa? May mga torture pa nga po na binabanggit Kaya mahirap po na ito yung mga sinasabi ng mga testigo na ginawa sa kanila, tapos sasabihin ng mga senador, nung 4 na senador, sayang, palima sana itong si JBR Sito, na dahil kaibigan, dahil mabait daw. Sabi nga, ang Senate ho ay is a public office, not a personal entitlement. It is a public trust, not a private investor, not a private investment. Abay, grabing pagbabago. Nakakatakot po yan. Kaya medyo tandaan din po natin itong mga lingkod bayan, itong mga senador na ito na sagad-sarin ang simple lang naman kung wala kang kasalanan, ba't hindi ka dumalo sa sa hearing? Nung kahapon, anong patawag naman ng Congress din regarding dito rin kay Kibuloy. At sino bang may hawak ng committee dito sa Congress? Parang si Pimentel ata, na congressman ng ano bang probinsya. Tayo parang hindi rin dumalo si Kibuloy doon. At ang pinadalo yung kanyang abogado. Nababahala tayo ito yung mga private individual, itong kinakasuhan na ito. At may mga testigo. Pero dahil mayayaman, kaya nilang i-delay ang batas. Kaya nilang i-delay ang paghatol agad ng batas. Tayo, pag ganyan ng ganyan, wag tayong sa isang araw ay sa isang umaga ay magising tayo na ang batas ay hindi na pinaniniwalaan ng tao at wag tayo at dumating yung punto na ang mga tao aminin na ang batas ay para lang talaga sa mga may pera. Nakakahiya naman po. Nakakahiya po doon sa mga mahusay na abogado, sa mga mahusay na mga nagpasimuno nitong batas na ito. At ang iba nga ay pumanaw na. Pero gartong ginagawa ngayon ng gobyerno na kaya dahil sa usapin ng pera ay nai-delay yung proseso ng batas. Kaya sana maipakita. Simple lang kahit yung Senate, kahit yung Congress, kung walang kasalanan, ba't hindi sumipot sa patawag na investigasyon? Kasi may mga testigo po, may mga nagpaparatang ng mga tao, ng mga kababaihan. Ito namang mga senador natin, at kahit ang Vice President, sa katauhan ni Sara Duterte, hinusgahan na daw agad itong kanilang best friend Apollo Kibuloy. At ginamit pa, magdasal daw po tayo. At nagkaroon pa ng mga prayer rally. Kayo po ang kayo ang humuhusga agad.
Simple lang, nagpatawag may nagreklamo. Oh, Lilito may nagreklamo sa isang senador at tahimik sa katauhan nga ni Risa Ontiveros. ay Ang ginawa ni Risa Ontiveros, nagpatawag ng pagdinig. Yung kanyang committee, yung Senate Committee on Women's Children, Family and Relation and Gender Equality. Dito sa mga private individuals na biktima raw nitong si Kibuloy. At sa nasabing hearing, kailangan yung pinaparatangan, kailangan ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi po eh. Ay kung ano-anong intriga. At ngayon nga po, ay pinagtatanggol ng Vice President na parang hinusga. Kayo po halos nahusga. Ba't hindi natin sundin yung mandato ng batas na yung Senate, yung Congress? Ba't hindi kailangan dapat nire-respeto? pagbabago. Nagbabago. Condolence nga po pala kay sa Romero family sa pagpanaw nitong si Madam Romero, yung teacher natin ito nung elementary diyan sa Camilmil Central Elementary School. Kailan ba pumanaw? Kailan ba pumanaw ito si Madam Romero? Nakikiramay po ang Batang Camilmil Batch 8788 sa pagpanaw at tinatanong nga pala ng batch kung saan nakaburol itong si Madam Romero ay nakaburol po siya pala din sa barangay Lumang Bayan. Yung huli ko po kasing sabi doon sa GC nitong Batang Camilmil Batch 8788 ang sinabi ko po ay parang iluluwas. Yung pala naman po, sorry po, hindi po pala iluluwas sa Manila. Galing po Manila, iluluwas po dito sa Mindoro, dito sa barangay Lumang Bayan, at mukhang dyan po ibuburol sa barangay Lumang Bayan. Kaya tayo, yung Mabuhay Mindoro, at itong MIV4 online radio sa Pilipinas, at itong Batang Camilmil Batch 87 po ay nakikiramay sa pagpanaw ng isang guro sa katauhan nito si Madam Romero, na nagsilba marami ring na-develop na paunlad ng mga kabataan at mayorya nitong mga kabataang ito ay ngayon ay mga professional na rin. May mga doktor, abogado, teacher din, na-idolize itong si Madam. Nakikiramay po kami sa pagpanaw sa pamilya itong si Madam Romero. Hindi ko pa lang po alam yung detalye ng ang pangakinig ko lang po kanina ay parang may dasal tingnan natin kung tayo makakapunta sa lamay nitong si Madam Romero na dating teacher, dating guro nitong Camilmil Elementary School dito sa bayan ng Calapan. Ang presyo ng metro ay tumataas. Anong silbi ng train kung ang sweldo'y walang gain? Manang pangako. Yung tandaan niyo po yung pinagkwentuhan po dati natin yung yung fishing close season. Alam niyo po yung isang nakausap natin diyan sa part ng Occidental Mindoro sa Sablayan. Parang malaking tulong. Kala natin dati anti-mangingisda yung yung pagpapadami po pala, yung time na ito po yung po palang close season, fishing season, yung pagbabawal na pangingisda, may mga buwan ng pagbabawal sa pangingisda, ay malaki po palang naiitulong niyan talaga. Kasi yan daw po yung mga araw, panahon na mangingitlog, mamimisa itong mga similya ng mga iba't ibang variety ng isda. At sa edad ko pong ngayon ko lang po nalaman na yung dulong po pala, yung dulong sa Occidental Mindoro at alam ko dito sa Oriental Mindoro ay bawal itong panghuhuli na ng dulong. Ngayon ko lang po kahapon ko lang po nalaman na ito palang dulong ay kala ko paglaki nito
ay dulis sa atin. Hindi po pala. Ito po pala yung mga dulong na ito. Ito yung mga fingerlings. Iba't ibang variety ng isda. Iba't ibang uri ng isda. Na pag ganito lang kaliliit pa, ay nagsasama-sama. At after a week or after a month, nag-iwahiwalay na po yan. Merong tulingan, merong tuna, ano pa? Iba't ibang klaseng isda po pala. Yan, dulong na yan. Na, yan, yung ano. At, yung mga yan ay, nagmimisto, yung makakaligtas, syempre, yung mga naglalakihan po ng mga fingerlings na yan, pagkatapos ng season na yan, hinahabol po yan ng mga malalaking isda, partikular itong tuna. Itong mga similya na ito, para kainin. At, alam ko, itong Sablayan, ito na yung tuna capital ng Pilipinas napakano po pala. Yung po pala, dati, kala ko, yung dulong na yan, dulong lang. At paglaki ay dulis, hindi po pala. Yan po pala iba't ibang klase ng isda na pag naglakihan, nag-iwahiwalay na, nagsasama-sama. Ayos masarap din kausap talaga itong mga mangista. Marami kang matututunan, Kasi dati, tandaan nyo po yung sinasabi ko, na ano ang proyekto ng local government unit o ng probinsya, ng isang probinsya, pag sumapit, dumating itong close fishing season na para sa mga mangingisda. Nangyayari po kasi ito month ng October hanggang almost 4 months yan October, November, December hanggang January. Nangyayari po kasi yan, yung close season na yan. Pero, ang tanong nga po natin ay ano mga livelihood program ang dapat ibigay sa mga mangingisda na yan. Pero, next week, pag-aralan po natin, pag-usapan natin, Wala na po tayong oras, nandito na po si kasamang Lino Amarillas. Muli po, ito ang inyong lingkod, Omar Clergo. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan, sa kalikasan, at sa mamayan. Magandang umaga po.